Ang pangalan ko ay Lucas Oliveira, isang 32 taong gulang na arkitekto mula sa Rio de Janeiro, Brazil. Si Sofia, ang kasintahan ko, ay isang interior designer, eksaktong 30 taong gulang. Maraming beses na kaming nag-Europe, nag-New York, nag-Dubai, at nag-Singapore. Sa lahat ng napuntahan namin, palagi naming nararamdaman na, ito ang modernong mundo. Ngunit ang Pilipinas sa isip namin ay isang bansa na siksik sa traffic. May mga kalsadang puno ng pagkain, may langaw. Ang mga tao ay ngumingiti ngunit mabagal magtrabaho at puno ng magulong balita sa politika. Pumunta lang kami sa Maynila dahil mura ang tiket at inisip naming mag-stopover ng 2 gabi bago lumipad patungong Paris. Lumapag ang eroplano ng 3:00 ng madaling araw. Inaantok pa ako, ngunit pagbukas ng pinto ng eroplano, sinalubong kami ng mainit at maalinsangang hangin. Simula noon, nag-iba na ang lahat. Ang jetway ng NAIA ay mahaba na parang isang tunnel patungo sa hinaharap. Ang mga makintab na marmol sa sahig ay sumasalamin sa kisame. Ang puting ilaw ay nagbigay sa amin ng kaba at gising. Walang amoy sigarilyo, walang sigawan, walang nagtutulakan. Lahat ay naglalakad ng maayos na parang sinanay. Paliparan ba ito o 6 na star na hotel? Bulong ni Sofia. Tumawa ako. Maganda lang siguro ang labas. Pero sigurado akong magulo ang loob, tulad ng Rio. Ngunit habang naglalakad kami, lalo itong tahimik. Ang mga opisyal ng imigrasyon ay ngumiti sa amin. Sa malinaw na Ingles, sinabi nila, "Magandang umaga po. Welcome to the Philippines. I-enjoy po ninyo ang inyong stay." Pagkatapos magsalita, nagmano pa sila ng bahagya bilang paggalang. Nagtinginan kami ni Sofia na nagulat na sa 3:00 ng madaling araw, may nagpapakita ng ganoong kabaitan sa 2 estranghero na kararating lang. Lumabas kami mula sa immigration checkpoint nang hindi pumipila. Ang aming mga maleta ang unang lumabas. Sa information counter, may karatula sa Portuges na nakasulat, "Maligayang pagdating mga Brazilian. Kung kailangan ninyo ng tulong, tawagin lamang kami." Mayroon ding 24 oras na emergency number sa ilalim. Tulala ako. Mahinang tumawa si Sofia. "Lucas, hindi ito ang mundong inakala natin." Papunta sa hotel, ang taxi na nabook namin ay isang bagong Toyota Vios. Ang driver, na nakasuot ng malinis na polo, ay bumaba at binuksan ang pinto ng nakangiti. Sa loob ng kotse, may 2 malamig na bote ng tubig at isang malamig na tuwalya na amoy kalamansi. Sa mabagal na Ingles, tinanong niya kami, "Pagod po ba kayo?" Naglagay po ako ng light music para makapag-relax kayo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Matatayog na skyway ang bumabagtas sa natutulog na lungsod. Ang ilaw mula sa mga skyscraper ay sumasalamin sa tubig ng mga estero na katabi nito. Ang lahat ay tahimik, mas tahimik kaysa sa inaasahan namin para sa isang lungsod na may 13 milyong populasyon. Humarap ako kay Sofia at bumulong. Parang naglanding tayo sa maling planeta. Tumawa siya at hinigpitan ang hawak sa kamay ko. O baka, ito na ang tamang planeta. Noong gabing iyon, nakatulog ako ng may kakaibang pakiramdam. Parang nakapasok lang ako sa isang bagong planeta kung saan ang lahat ay pamilyar ngunit gumagana sa paraang hindi ko pa naiintindihan. Hindi ko pa alam na sa loob lang ng ilang araw, babaguhin ng planetang ito ang aming buhay magpakailanman. Sa unang umaga sa Maynila, nagising ako sa tunog ng hindi ko kilalang ibon na umaawit sa balkonahe ng hotel. Nakapikit pa rin si Sofia. Naglakad ako at binuksan ang kurtina. Ang ginintuang sikat ng araw ay pumasok sa silid. Tumingin ako sa ibaba. Ang EDSA ay nagsimula ng umingay. Ang traffic ay mahaba, parang isang mabagal na ilog ng bakal. Diyos ko, mahinang bulalas ko. Nagising si Sofia, lumapit sa akin, at huminga ng malalim. Ito ang kinatatakutan natin, Lucas. Sa ganitong traffic, siguradong malelate tayo. May naka-schedule kaming pulong sa isang kliyente na Pilipino na nabook namin mula pa sa Brazil. Ang trabaho ay magdisenyo ng isang luxury condo sa Manila Bay. Sinabi ng kliyente na pumunta kami sa site bandang 9:00 ng umaga. 8:30 na at kararating lang ng van ng hotel sa lobby. Ang driver, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakangiti, ay sinabihan kami, "Huwag po kayong mag-alala, Sir Lucas. Dadalhin ko po kayo doon. Sigurado po yan." Tinaasan ko siya ng kilay. "Sa ganyang traffic, kuya," ngumiti siya ng mas malawak. "May traffic po, pero alam ko po ang mga shortcut." Umalis ang van mula sa hotel.
Sinubukan kong i-time sa telepono ko. Ang average speed ay wala pang 15 kph. Ang mga angkas ay pumapasok sa pagitan, parang kawan ng isda. Ang mga makukulay na jeepney ay umuungol ng malakas. Ang amoy ng usok ng tambutso na may halong amoy ng longganisa ay pumasok sa kotse. Nagsimulang magreklamo si Sofia. Kung sa Rio ito, nag-aaway na siguro kami. Tumango ako. Ilang beses na kaming nag-away dahil sa traffic. Ngunit dito, walang nagbubusina, walang sumisigaw, walang nagpapakita ng middle finger. Ang lahat ay tumatanggap, ngumingiti sa isa't isa, at gumagalaw ng paunti-unti. Pagkalipas ng 20 minuto, hindi pa kami nakakalayo, nagsimula na akong mainis. Siguradong galit na ang kliyente. Ngunit ang driver ay nagpatugtog lang ng isang mellow na kanta at sinabi, "Sir Lucas, makinig po muna kayo sa music." Na-experience ko po na may French client na nagsabi na ang traffic sa Maynila ang nagpatuto sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng salitang chill sa unang pagkakataon sa buhay niya. Hindi ako makatawa, ngunit hindi ko rin maiwasang ngumiti. Pagkatapos ay nangyari ang isang bagay na nagpatulala sa akin. Isang puting ambulansya ang nagbukas ng sirena mula sa likuran. Ang matinis na tunog ay tumama sa ere. Sa isang iglap, ang bawat kotse, nang walang pumapalo, nang walang pulis, ay sabay-sabay na tumabi. Ganoon din ang aming van. Ang driver ay nag-flash ng ilaw para bigyan daan ang ambulansya. Sa loob ng 10 segundo, ang ambulansya ay dumaan na parang walang trapik. Napanganga ako. Tumingin sa akin si Sofia nang malaki ang mata. "Kita mo na, Lucas? Hellish ang traffic, pero ang mga puso nila, hindi." Sa huli, nakarating kami sa site ng 9:15 a.m. Ang kliyente, si Gino Reyes, ay naghihintay sa harap ng tarpaulin ng proyekto. Sa halip na magalit, nagmano siya at ngumiti ng malawak. "Kumusta po, Sir Lucas? Hindi na po siguro kayo nagmadali, no? May traffic, naiintindihan ko po." Nag-abot siya ng 2 baso ng malamig na palamig sa amin. Uminom ako ng matamis at malamig na inumin, tinitingnan ang mabagal na daloy ng traffic sa malayo, at nakaramdam ako ng parang sampal ng kapakumbabaan. Ang Maynila ay siksik sa traffic, ngunit ang puso ng mga tao dito ay mas malawak pa kaysa sa kalangitan. Humarap ako kay Sofia at bumulong. Kung may kalahati lang nito sa Rio, masarap sana doon. Tumango siya at ngumiti, ang una niyang ngiti sa araw na iyon. Baka mas marami pa tayong matututunan sa planetang ito kaysa sa inaakala natin, Lucas. Kinahapunan, kumain kami ng tanghalian sa isang restaurant sa tabi ng Manila Bay. Dinala kami ng kliyente para kumain ng lechon at maasim na sinigang na hipon na sobrang anghang na halos lumuha ako. Habang kumakain, chinek ni Sofia ang kanyang email sa telepono at biglang namutla. "Lucas, kinansela ang flight natin patungong Paris bukas." Kinuha ko ang telepono. Nagpadala ng abiso ang airline na may overbooking at kailangan itong i-delay ng 10 araw o i-refund ng buo. Nalunok ko ang laway ko. "Sige, i-refund natin at mag-book ulit." Ngunit pagbukas ko ng booking app, ang bagong presyo ay tumaas ng 3 beses. Ang business class ticket papuntang Paris mula Maynila sa panahon ng peak season ay sobrang mahal na halos mapanganga ako. Tumawa si Gino na nakaupo sa tabi namin. "Ay, walang problema po, Sir Lucas. Madalas pong mangyari yan. Malapit na po ang Holy Week. Nagsisiuwian po ang mga Pinoy. Bakit hindi ninyo subukang magstay muna? Mayroon po akong bakanteng unit sa project." "Libre po, ituring niyo pong guest ko kayo." Nagtinginan kami ni Sofia. May boses sa ulo ko na nagsasabing, "Huwag magtagal, baka magsawa kayo." Ngunit ang natitirang pera ko ay hindi sapat para bumili ng bagong tiket kaagad. "Sige po," sagot ko nang hindi ko namamalayan. Kinagabihan, lumipat kami sa isang marangyang kondo sa tabi ng baybayin na hindi pa tapos. Sample unit ito, 38th floor, na may malinaw na tanawin ng Manila Bay. Palubog na ang araw. Ang kulay kahel ginto ay sumasalamin sa tubig. Tumayo si Sofia, nakakrossed ang braso. "Nakatigil na tayo sa planetang ito," sabi niya. Niyakap ko siya at nakaramdam ng pananabik na hindi ko pa naramdaman noon. Parang isang bata na nawawala sa isang amusement park at natuklasang nawawala ang tiket pa uwi. Noong gabing iyon, binuksan ko ang email mula sa aking kasosyo sa Rio, may subject na Rio Grand Plaza Project. Kinansela ng kliyente ang kontrata. Binasa ko ito at parang nahulog ang puso ko. Ang luxury condo project na dinisenyo namin ng halos 2 taon ay kinansela ng kliyente. Sinabi ng kliyente na sobrang tigas ang disenyo at walang buhay. Kinansela nila ang kontrata.
iniiwan kaming may malaking utang. Tahimik si Sofia matapos niyang basahin. Lucas, bagsak na tayo. Ibinagsak ko ang telepono sa sofa at hinawakan ang ulo ko. Ang proyektong ito, ang aming reputasyon. Kung mabibigo kami, baka kailangan naming isara ang studio. At ang mas masahol pa, halos 1 taon na kaming nag-aaway ni Sofia tungkol sa trabahong ito. Ang aming relasyon ay nasisira. Naglakad ako palabas sa balkonahe. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay humihip. May amoy ng bulaklak sa malayo. May musikang nagmumula sa mga dumadaang bangka. Ang ilaw mula sa mga gusali ay sumasalamin sa tubig. Huminga ako ng malalim at mahinang sinabi sa sarili ko, baka hindi masama ang ma-trap sa planetang ito. Lumabas si Sofia at umupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita, hinawakan lang ang kamay ko ng mahigpit. Ang kalangitan ng Maynila noong gabing iyon ay puno ng mga bituin na hindi namin nakita sa Rio dahil sa polusyon at gulo. Hindi ko alam na sa loob lang ng ilang araw, ibabato sa amin ng planetang ito ang pinakamabigat na aral sa aming buhay at makikita namin ang sagot na matagal na naming hinahanap. Sa aming unang araw ng mas matagal na pananatili, nagpasya kaming maglakad-lakad sa night market malapit sa project site. Sinabi sa amin ni Gino, kung gusto ninyong maintindihan talaga ang Maynila, kailangan ninyong kumain ng street food, kahit 1 beses lang. Lumabas kami ni Sofia sa kondo bandang 8:00 ng gabi. Ang kalye sa harap namin ay puno ng makukulay na kariton, kumikinang ang neon light. Ang amoy ng liempo at iba pang pagkain ay lumulutang sa ere. Ang usok mula sa mainit na kawali ay umaakyat sa langit, kasabay ng tunog ng kumukulong mantika. Biglang tumigil si Sofia. Lucas, ito ba talaga ang street food market? Parang hindi malinis, sabi niya. Itinuro niya ang isang cart na nagbebenta ng pansit canton. May 2 o 3 langaw na lumilipad. Ang sahig ay may mantsa ng mantika. Ang nagtitinda ay nakasuot ng lumang t-shirt at madumi ang kamay. Inamin ko na pareho ang nararamdaman ko. Sa Rio, iniiwasan namin ang street food dahil 2 beses na kaming na food poison. Sige, kwek-kwek lang. Okay na ba? Tanong ko. Umiling si Sofia. Babalik na lang tayo sa 7-Eleven. Ngunit sa sandaling iyon, may isang maliit na batang babae, mga 10 taong gulang, ang lumapit sa amin. Nakasuot siya ng malinis na puting uniforme ng eskwelahan. May hawak siyang isang plastic bag ng mainit na pansit. Kuya ate, try niyo po itong pansit ko. Pinakamasarap po dito sa lugar, sabi niya. Inabot niya ang plastic bag at ngumiti ng malawak. Tiningnan ko ang nanay niya na nakatayo sa likod ng kariton. Ang babae, na nasa katanghaliang gulang, ay ngumiti ng mahiyain at nagmano sa akin. Lumambot ang puso ko. Inabot ko ang OR 100. Kinuha ng bata ang pera at tumakbo sa nanay niya. Nakabenta na po ako, ma. Naglakad kami papunta sa isang maliit na plastic na lamesa sa tabi ng kalsada. Binuksan ko ang bag. Ang amoy ng toasted na bawang at mantika ay humalimuyak. Ang noodles ay malambot at al dente. Si Sofia ay tumikim at nanlaki ang mata. Lucas, mas masarap pa ito kaysa sa Michelin star sa Rio. Tumikim ako. Ang lasa ay matamis, maalat at maanghang, saktong-sakto. Bahagyang maanghang mula sa sili na idinagdag ng bata. Tahimik kaming kumain. Naubos namin ang laman ng bag sa loob ng 5 minuto. Sa sandaling iyon lumapit ang nanay ng bata para kunin ang plato. Nag-English siya ng hirap. Ang anak ko po ay may leukemia, sir. Nagtitinda po kami ng pansit para sa pambayad sa ospital. Nagmano ulit siya sa amin, luha sa mata. Natigilan kami ni Sofia. Ang batang babae na nakangiti kanina ay bumalik na may dalang 1 pirasong gamot. Ibinigay niya ito sa nanay niya at ngumiti sa amin, na parang walang nangyari. Umiyak si Sofia. Kinuha niya ang wallet niya at inabot ang 1,000 sa nanay. Panggamot po sa anak ninyo, sabi niya. Nagmano ang nanay na halos lumuhod. Tumayo ako at niyakap ng mahina ang babae. Niyakap niya ako pabalik at bumulong sa Ingles sa tainga ko. Thank you, big brother. You made my mom smile today. Noong gabing iyon, naglakad kami pabalik sa kondo nang walang imik sa mahabang panahon. Tahimik na umiiyak si Sofia sa buong daan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang street food na minsang hinamak namin ay may lasa ng pag-asa, pagtitiis at pag-ibig ng isang ina. Hinarap ko si Sofia. Kung may lasa lang nito sa Rio, hindi sana tayo matatakot sa kahirapan. Tumango siya, nakangiti habang lumuluha.
Nagsisimula na akong maging interesado sa planetang ito, Lucas. Kinaumagahan, dinala kami ng kliyente, si Gino Reyes, sa San Agustin Church sa Intramuros. Kung gusto po ninyong maintindihan ang arkitekturang Pilipino, kailangan po kayong pumunta rito, sabi niya, nakangiti. Tumawa ako sa isip ko. Pumunta kami rito para kumuha ng ideya para sa isang luxury condo, hindi para mag-tour sa mga lumang simbahan. Ngunit pagdating namin sa harap ng simbahan ng alas 7 ng umaga, napanganga ako. Ang makapal na bato ay matatag na nakatayo sa gilid. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa mga inukit na detalye, parang hiyas na nagkalat ng milyon-milyong splinters ng liwanag. Sa bawat hakbang, lalo akong nakadama ng liit. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko ng mahigpit. Lucas, kailan ito itinayo? Sagot ni Gino. Noong panahon po ng Kastila, mahigit 400 taon na po. Pero mas maganda pa rin kaysa sa maraming bagong proyekto, di ba? Umakyat ako sa matarik na hagdanan. Hinawakan ko ang dingding na pinalamutian ng mga sinaunang retablo. Ang arkitekto sa loob ko ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng istruktura ay balanse ng kamangha-mangha. Ang pangunahing simbahan ay nakatayo sa isang parisukat na base, ngunit hindi ito nakadama ng katigasan. Ang bawat kurba, bawat proporsyon ay kinalkula upang umayon sa hangin at sikat ng araw. Huminto ako sa ikalawang palapag ng balkon, tumitingin sa lumang Pasig River na umaagos ng dahan-dahan. Ang tanawin sa harap ko ay nagpaluha sa akin nang hindi ko namamalayan. Sofia, ang Grand Plaza project natin sobrang tigas talaga, bulong ko. Tumango siya. Wala itong buhay. Dinala kami ni Gino sa gilid ng simbahan. Itinuro niya ang isang lamat na kinumpuni ng bagong semento. Ang simbahang ito po ay nasira ng husto sa mga lindol at bagyo. Pero hindi po ito iniwan ng mga Pilipino. Kinukumpuni namin ito ng paunti-unti, bato sa bato, dahil naniniwala kami na ang tunay na kagandahan ay hindi ang pagtatayo ng bago para maging perpekto, kundi ang pagpapanatili ng buhay ng mga luma para maramdaman ng susunod na henerasyon. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Ang aming proyekto sa Rio, sinabi ng kliyente na sobrang tigas at walang buhay. Ngunit dito, ang 400 taong gulang na arkitektura ay mas buhay kaysa sa bawat modernong gusali na salamin na itinayo ko. Hinubad ko ang sapatos ko at pumasok sa simbahan. Ang malamig na marmol sa ilalim ng talampakan ko. Ang amoy ng insenso at sampagita ay lumulutang. Ang malaking rebulto ni Kristo ay nakatayo sa harap namin. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa gintong katawan. Lumuhod ako nang hindi ko namamalayan, hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil nakaramdam ako ng kapangyarihan na mas malaki kaysa sa sarili ko. Umupo si Sofia sa tabi ko, lumuluha. Lucas, nakalimutan natin na ang tunay na arkitektura ay dapat magparamdam sa tao na maliit sila. Ngunit sa magandang paraan, hindi para magparamdam sa tao na pinipigilan sila. Yumuko ako sa sahig at mahinang nagsalita. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng pagkakamali sa propesyon ko. Nagtayo ako ng mga gusali sa buong buhay ko para isipin ng mga tao na magaling ako. Ngunit dito, ang gusali ang nagtuturo sa akin kung gaano ako kaliit. Tumayo si Gino Reyes sa likuran, nakangiti. Welcome to the Philippines, sir. Hindi lang po ito bansa, kundi ang pinakamahigpit at pinakamabait na guro sa mundo. Tumayo ako, niyakap si Sofia ng mahigpit, at tumingin ulit sa simbahan na naliligo sa ginintuang liwanag. Ang San Agustin Church ay hindi lang istruktura. Ito ang sagot na matagal ko nang hinahanap sa loob ng 2 taon, ang sagot na magliligtas sa aming propesyon at relasyon. Ngunit hindi ko pa alam na ang pinakamabigat na aral ay naghihintay pa sa amin. Kinabukasan, dinala kami ni Gino sa actual construction site ng luxury condo sa tabi ng Manila Bay. Lahat ng construction team ay Pilipino. Nakita ko ang mga mason na nakaupo, nagpapahinga, at umiinom ng tubig sa ilalim ng canvas ng alas 9 ng umaga. Ang ilan ay nag-uusap at nakangiti. Ang ilan ay nagdarasal sa sulok ng site. Ngumiti ako sa isip ko. Mabagal talaga magtrabaho ang mga Pilipino. Bumulong si Sofia. Tingnan mo, Lucas. Alas 10 pa lang, nagpapahinga na sila. Kung sa Rio ito, aabot na siguro yan sa ika-4 na palapag ngayon. Narinig sila ni Gino at mahinang tumawa. Mabagal kami, di ba? Pero tingnan po natin mamayang alas 3. Tanghali, sabay kaming kumain ng lunchbox sa ilalim ng lilim. Ang lahat ng manggagawa ay nagmano bago kumain. Nag-uusap sila ng mahina,
Walang nagmamadali, walang sumisigaw ng utos. Nagsimula akong mainis. Kailan matatapos ang proyekto sa ganitong paraan? Tanong ko. Ang foreman, si Lolo Ben, 60 plus na, ay ngumiti ng malawak. Matatapos po yan, Sir Lucas. Pero hindi po kami nagmamadali. Pag nagmamadali, hindi po masaya ang gusali. Nagtinginan kami ni Sofia. Ano? 3:00 ng hapon. Ang init ay umabot sa 38 degrees Celsius. Inakala ko na lahat ay pagod na. Ngunit ang nangyari ay nagpatulala sa akin. Sabay-sabay na tumayo ang lahat ng manggagawa. Walang nag-utos, walang pito. Nagsimula silang magtrabaho ng tahimik ngunit mabilis at tumpak na nakakatakot. Ang isa ay nagbubuhat ng bakal, ang isa ay nagbubuhos ng semento, ang isa ay nagsosolo ng level. Ang lahat ay dumaloy na parang sinasanay. Naglakad ako papunta kay Lolo Ben. Bakit po kayo nagtrabaho ng husto ng 3:00 lang? Tanong ko. Ngumiti si Lolo Ben. Pag masyadong mainit po ang katawan, magkakamali po ang trabaho. Umaga, nagpapahinga kami para lumamig. Hapon, full speed kami. Sa ganitong paraan, magiging tuwid ang gusali, hindi na kailangan pang ayusin ulit. Hindi ako nakaintindi hanggang 4:00 ng hapon. Biglang bumuhos ang bagyo. Ang ulan ay bumagyo sa site, hindi ko halos makita ang anuman. Ang mga manggagawa sa Rio ay titigil at uuwi. Ngunit dito, lahat ay tumakbo para kunin ang tarpaulin upang takpan ang mga materyales, nagtutulungan na patibayin ang scaffolding. Mahinang sumigaw si Lolo Ben, "Dahan-dahan anak, huwag kang magmadali, baka madulas ka." Pagkatapos ng 10 minuto, ligtas na ang lahat. Umupo sila sa ilalim ng lilim, umiinom ng tubig at nakangiti. Umaulan pa rin, ngunit walang nagreklamo. Tumayo ako sa ulan, tinitingnan ang eksena at nakadama ako ng labis na katangahan. Sa Rio, nagmamadali kaming magtrabaho sa umaga para makatakas sa init. Ngunit sa hapon, lahat ay pagod na. Madalas magkamali ang trabaho at nag-aayos ng nag-aayos, nag-aaksaya ng milyon-milyong pera at oras. Dito, tamad sila sa umaga, ngunit nagtatrabaho sila kapag handa na ang kanilang katawan. At ang pinakamahalaga, mas nagmamalasakit sila sa isa't isa kaysa sa bilis. Naglakad ako papunta kay Lolo Ben, nagmano sa unang pagkakataon sa buhay ko. Lolo, naiintindihan ko na. Salamat po sa pagtuturo sa akin na ang ilang pagiging tamad ay karunungan pala. Tumawa si Lolo Ben at mahinang tinapik ang balikat ko. Hindi po kami ang pinakamagaling sa mundo, anak, pero alam namin kung paano mamuhay ng kasama ang kalikasan at mamuhay ng masaya sa iba. Ang gusaling itinayo ng may kaligayahan ay mas matagal tumatagal kaysa sa gusaling itinayo ng may pagmamadali. Noong gabing iyon, umupo kami ni Sofia sa balkonahe ng kondo. Umulan pa rin. Niyakap ko siya at mahinang sinabi, "Sofia, kung ibabalik natin ang pamamaraang ito sa Rio, hindi sana babagsak ang Grand Plaza." Tumango siya, luha sa mata. Naging matulin ako sa sarili ko. Pero nakalimutan ko na ang mga taong nagtatrabaho kasama ko ay tao rin. Tiningnan ko ang mga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa ulan at naramdaman ko na dahan-dahang tinatanggal ng planetang ito ang mga pader na itinayo ko sa isip ko, isa-isa. Ngunit ang huling pader ay malapit nang bumagsak sa paraang hindi ko inaasahan. Noong gabing iyon, bumagsak ang malakas na ulan at nag-brown out sa buong project site. Umupo kami ni Sofia sa madilim na silid. Mayroon lang liwanag ng kandila mula sa kapitbahay sa ibaba. Ang telepono ko ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Email mula sa aking kasosyo. May subject na litigation. Nagsampa ng kaso ang kliyente, humihingi ng 12 milyong real na danyos. Binuksan ko at nanigas ang katawan ko. Ang Rio Grand Plaza project ay idinemanda dahil sa breach of contract at construction delay. Sinabi ng kasosyo ko na kung wala kaming idea para ayusin ito sa loob ng 72 oras, tapos na ang studio namin. Ibinagsak ko ang telepono sa sahig. Hinawakan ko ang ulo ko. Umiyak si Sofia ng hikbi. "Bagsak na tayo, Lucas. Lahat ng itinayo natin, nawala na." Tumayo ako, naglakad-lakad sa madilim na silid. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang bumabagabag sa ulo ko. Kailangan nating bumalik sa Rio bukas. Kailangan nating ayusin ang problema mismo. Ngunit wala pa kaming ticket. Ang pera sa bank account ay wala pang 10,000 real. Bumagsak ako sa sahig. Umiiyak sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Pagkatapos, may kumatok sa pinto. Tumayo si Gino Reyes sa labas, may hawak na basket ng pagkain at kandila. Sa likod niya,
Nakangiti sina Lolo Ben at 4 o 5 iba pang manggagawa may hawak na payong. Narinig po namin ang iyak mula sa ibaba kaya umakyat po kami, sabi ni Gino. Napanganga ako. Dali-dali namang pinunasan ni Sofia ang luha niya. Pumasok si Gino at umupo sa tabi ko, hindi nagtanong ng anuman. Ano pong nangyari? Mahinang tanong niya. Sinabi ko ang lahat. Ang project ay bagsak, ang kliyente ay nagsampa ng kaso, naubos na ang pera. Malapit nang magsara ang studio. Matapos kong magkwento, yumuko ako. Hindi makatingin sa kahit kanino. Tahimik ang silid, mayroon lang tunog ng ulan. Pagkatapos, nagsalita si Lolo Ben. Nagtayo po ako ng bahay para sa anak ko noon. Natapos ko, 1 araw lang, namatay ang anak ko sa aksidente. Ang gusaling itinayo ng may pagmamadali, hindi po nagtatagal. Tumango ang iba pang manggagawa. Binuksan ni Gino ang kanyang laptop na nabasa ng ulan. Sir Lucas, nakita na po ninyo ang San Agustin Church, di ba? Bukas po ng umaga, dadalhin ko po kayo sa taong makakatulong sa inyo. Tiningnan ko siya, hindi nakaintindi. Sino po? Isang arkitektong Pilipino na tumulong sa proyektong inakala kong babagsak din. 3 beses na siyang naidemanda, pero sa bawat pagkakataon, nanalo siya. Dahil hindi niya inaayos ang gusali, inaayos niya ang puso ng gusali. Noong gabing iyon, ang team ng manggagawang Pilipino ay kumain ng magkasama sa aming silid. Nagbukas sila ng adobo, sinigang at Red Horse beer. Nagkwento sila tungkol sa kanilang mga buhay. Ang isa ay nakakulong dahil sa utang. Ang isa ay may anak na may kapansanan. Ngunit lahat ay nakangiti pa rin. Tinaas ni Lolo Ben ang baso ng beer. Dito po sa Pilipinas, mayroon po kaming salitang sapat na. Sapat na ang magdusa ng nag-iisa. Sapat na ang magmadali, sapat na ang makalimutan ang mga nasa tabi natin. Sumunod ako sa pagtaas ng baso. Ang luha ko ay humalo sa beer. Niyakap ako ni Sofia, umiiyak ngunit nakangiti. Ang ulan ay bumabagsak pa rin. Ngunit ang silid na dating madilim ay naging pinakamainit sa buhay ko. Kinaumagahan, dinala kami ni Gino upang makita si Lolo Victor, isang 68 taong gulang na arkitektong Pilipino na naidemanda ng halos magpakamatay. Ngunit bumalik siya at nagtayo ng pinakamagagandang simbahan at proyekto sa bansa. Naghihintay siya sa amin sa isang gazebo sa tabi ng Pasig River. Ang San Agustin Church ay nasa likuran niya. Ang unang sinabi niya ay nagpaluhod ulit sa akin. Ang gusali ay maaaring gumuho, ngunit ang tao ay dapat tumayo. Gusto mo bang ayusin ang gusali o gusto mo bang ayusin ang buhay mo? Umiyak ako. Niyakap ako ni Sofia ng mahigpit. At sa gabi na inakala naming gumuho ang lahat, ang grupo ng mga Pilipinong ito ay muling nagbigay ng apoy sa aming buhay. Noong umaga na iyon, umupo kami ni Sofia sa tapat ni Lolo Victor sa lumang kahoy na kubo. Ang hangin mula sa ilog ay malamig. Mayroon lang tunog ng tubig at tagak na lumilipad. Sinindihan ni Lolo Victor ang 3 insenso at tumingin sa akin. Sir Lucas, para saan ka nagtatayo ng gusali? Natigilan ako. Simple ang tanong, ngunit hindi ko agad masagot. Para sa reputasyon. Para sa pera, para purihin ako ng kliyente. Ngumiti si Lolo Victor at itinuro ang San Agustin. Ang simbahang iyan ay natapos 40 taon na ang nakalipas. Walang nakakaalam ng pangalan ng arkitekto, ngunit ang mga tao ay pumupunta pa rin para magdasal araw-araw dahil nagtayo siya para magbigay, hindi para kumuha. Yumuko ako. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko ng mahigpit. Kumuha si Lolo Victor ng isang puting papel at panulat at inilagay sa harap ko. Subukan mo ulit mag-drawing. Ang Grand Plaza Project. Pero sa pagkakataong ito, mag-drawing ka ng hindi iniisip ang sarili mo kahit 1 beses lang. Nanginig ako. Hindi ko mahawakan ang panulat. Inilagay ni Lolo Victor ang kamay niya sa balikat ko. Dito po sa Pilipinas, mayroon kaming salitang puso. Magtayo ka ng may puso. Aalagaan ng gusali ang tao. Magtayo ka ng may kasakiman. Sisirain ng gusali ang tao. Pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa sarili niya. Minsan, nagtayo siya ng isang luxury resort sa Palawan. Sinabi ng kliyente na bilisan bago magpasko. Inutusan niya ang mga manggagawa na magtrabaho ng 16 oras sa isang araw. Sa huli, gumuho ang scaffolding. 3 manggagawa ang namatay. Naidemanda siya. Kinutya siya. Halos barilin niya ang sarili niya. Noong gabing iyon, umupo ako rito. Itinuro niya ang sahig ng kubo at tinanong ako ng pari sa simbahan, para kanino ka nagtatayo ng gusali? Hindi ako makasagot, kaya sinabi niya,
Kung hindi ka makasagot, huwag ka nang magtayo. Umiyak ako. Niyakap ako ni Sofia ng mahigpit. Kinuha ni Lolo Victor ang kanyang lumang telepono at nagpakita ng larawan ng isang proyekto na ginawa niya pagkatapos. Isang paaralan sa isang liblib na lugar na gawa sa lumang kahoy at mud blocks. Ang mga bata ay tumatakbo at nakangiti. Ang proyektong ito ay walang premyo, walang sponsor. Pero bawat taon, 40 bata ang nakakapag-aral. Ito ang gusaling pinakaipagmamalaki ko. Lumuhod ako sa harap ni Lolo Victor. Patawad po, naiintindihan ko na. Nagtayo ako ng mga gusali sa buong buhay ko para isipin ng mga tao na magaling ako. Pero hindi ko kailanman tinanong kung magpapasaya ba ang gusaling iyon sa mga taong nasa loob. Itinayo ako ni Lolo Victor at niyakap ako na parang tatay. Bumalik ka sa Rio at magtayo ulit, anak. Pero sa pagkakataong ito, magtayo ka para sa mga taong mahal mo at para sa mga taong nakilala mo. Noong gabing iyon, umupo kami ni Sofia sa tabi ng ilog hanggang hating gabi. Pinunit ko ang lumang blueprint ng Grand Plaza at itinapon sa tubig. Nagsimula akong mag-drawing ulit sa papel na ibinigay ni Lolo Victor. Sa pagkakataong ito, wala nang matataas na gusaling salamin. Mayroon lang rooftop gardens. Ang ground floor ay bukas para makadaan ang hangin. May espasyo para maglaro ang mga bata at magpahinga ang matatanda. May malalaking puno na ang ugat ay magpapatatag sa gusali sa lupa. Tiningnan ni Sofia ang blueprint at umiyak. Lucas, ito ang gusaling dapat nating itinatayo noon pa man. Niyakap ko siya at tiningnan ang San Agustin Church na umiilaw sa gabi. Ang gintong liwanag ay sumasalamin sa tubig. Mahina kong ibinulong, salamat sa pagpapabagsak sa amin para makapagtayo kami ulit ng tama. Ang gabing iyon ang gabi na muli akong isinilang, hindi sa ospital, kundi sa isang lumang kubo sa tabi ng Pasig River sa kamay ng mga Pilipino na minsang hinamak ko. 3 araw pagkatapos, hindi kami natulog ni Sofia. Nagdrawing kami ng bagong blueprint buong gabi at araw. Sina Lolo Victor, Lolo Ben, Gino Reyes at ang buong team ng manggagawa ay naghalinhinan na umupo sa tabi namin. Ang ilan ay nagdala ng tsaa at kakanin. Ang ilan ay umupo lang ng tahimik at ngumiti. Walang nag-utos. Walang nagreklamo na maraming trabaho. Mayroon lang salitang, dahan-dahan. Anak, matatapos din yan. Sa ika-4 na araw, ipinadala ko ang bagong blueprint sa aking kasosyo sa Rio. Ang pangalan ng proyekto ay binago mula sa Le Grand Plaza patungong Casa Harmony. 3 rooftop gardens. Ang ground floor ay bukas para makadaan ng hangin. May espasyo para sa mga bata na may special needs. May ramp para sa mga wheelchair. May malalaking puno na ang ugat ay magpapatatag sa gusali sa lupa. Hindi lang konkretong pundasyon. 2 oras pagkatapos, tumunog ang telepono. Umiiyak ang kasosyo ko sa telepono. Lucas, umiyak din ang kliyente nang makita ang blueprint. Sabi niya, ito ang gusaling matagal na niyang pinapangarap. Hindi lang kondo kundi tunay na tahanan. Kinansela niya ang kaso at nagdagdag ng 20% budget para sundin namin ng eksakto ang blueprint. Ibinaba ko ang telepono at bumagsak sa sahig. Tumakbo si Sofia at niyakap ako. Umiyak kaming dalawa sa unang pagkakataon na luha ng kaligayahan. Nakatayo si Lolo Victor sa tabi. Nakangiti. Kita mo anak, ang kadakilaan ay hindi kailanman sinusukat sa taas ng gusali kundi sa lalim ng puso na inilagay mo. Tinanong ko si Lolo Victor, nanginginig ang boses. Bakit po napakabait ng mga Pilipino? Umupo si Lolo Victor sa tabi, tinitingnan ang dahan-dahang Pasig River. Dahil naging mahirap na kami, nabagsak na kami, at naapi na kami ng maraming beses. Pero sa bawat pagbagsak, may nag-abot ng kamay sa amin. Kaya natutunan namin na ang pag-abot ng kamay sa iba ay hindi kawalan, kundi pag-iipon ng kabutihan para sa sarili namin sa araw na babagsak kami ulit. At sinabi niya ang pangungusap na tatandaan ko sa buong buhay ko. Ang kadakilaan ng tao ay wala sa pagtatayo ng pinakamataas na gusali, kundi sa pagtatayo ng pusong sapat na malawak para papasukin ang iba, kahit saan pa sila nanggaling, anuman ang relihiyon, anuman ang lahi. Kung malawak ang puso natin, magiging malawak din ang mundong ito. Yumuko ako kay Lolo Victor. Sumunod si Sofia. Ang buong team ng manggagawa ay pumalakpak ng mahina. Walang nagsabi na magaling sila. Lahat ay ngumiti lang at nagmano sa isa't isa. Noong gabing iyon, nagdaos kami ng maliit na salo-salo sa tabi ng Pasig River. May kakanin, adobo, lechon at Red Horse beer. Tinaas ni Lolo Ben ang baso.
para sa bayanihan na ipinanganak mula sa pagkasira. Sumunod ako sa pagtaas ng baso. Umiyak ulit ako para sa Pilipinas na nagturo sa amin na ang tunay na kadakilaan ay hindi ang magkaroon ng higit sa iba, kundi ang magbigay ng higit pa. Sabay-sabay silang nag-toast. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ilaw mula sa lungsod. Naiintindihan ko na, ang Pilipinas ay hindi lang isang bagong planeta, kundi ang planetang nagpapaalala sa lahat ng tao na nagmula tayong lahat sa iisang bituin. At ang pag-ibig, awa at pagbibigay ay ang tunay na gravity ng universo. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang Casa Harmony Project ay natapos na. Sa araw ng pagbubukas, ang kliyente na dating nagdemanda sa amin ay nakatayo at umiiyak sa rooftop garden. Ang mga bata ay tumatakbo. Ang mga matatandang naka-wheelchair ay nakangiti. Tinanong ako ng isang reporter, ano po ang inspirasyon ng proyektong ito? Nagmano ako at sumagot sa Portuges na may halong Tagalog, ang Pilipinas po, na nagturo sa akin na ang pinakamagandang gusali ay hindi ang pinakamataas, kundi ang gusaling nagpapadama sa mga taong nasa loob na nakikita sila. Pagkatapos noon, nagpasya kami ni Sofia na magbukas ng bagong studio sa Maynila na pinangalan ng Harmony Studio Philippines, Brazil. Tumatanggap lang kami ng mga proyekto na nagbibigay ng higit kaysa sa kumukuha, mga paaralan sa mahihirap na komunidad, mga resort na nagliligtas ng kagubatan, mga ospital na bukas para makadaan ang hangin. Bawat taon, bumabalik lang kami sa Rio ng 2 buwan. Naglalagi kami sa Pilipinas ng 10 buwan. Ang aming tahanan ngayon ay may 2 lugar. Rio ang aming ugat, Maynila ang aming pakpak. Noong nakaraang taon, nagdaos kami ng maliit na kasal sa San Agustin Church. Si Lolo Victor ang saksi. Si Lolo Ben ang ninong. Nakasuot si Sofia ng puting Filipiniana. Nakasuot ako ng barong. Ang mga bisita ay Pilipino at Brazilian. Nanumpa kami sa harap ng rebulto at ng Manila Bay. Nagugugulin namin ang natitirang bahagi ng aming buhay sa paglikha ng mga bagay na magpapasaya sa iba. Noong gabing iyon, pagkatapos ng salusalo, naglakad kami ni Sofia pabalik sa kubo kung saan ako minsang bumagsak at umiyak. Ngayon, ang kubo ay kinumpuni na. May maliit na karatula na nakalagay, itinayo ni Lucas at Sofia bilang alaala ng araw na muli kaming isinilang. Niyakap ko si Sofia at tiningnan ang simbahan na nagniningning. Naaalala mo ba ang araw na naglanding tayo sa maling planeta? Ngumiti siya. Oo, at masaya ako na nagkamali tayo ng landing. Nagmano ako sa gitna ng puso ko. Salamat Pilipinas. Salamat NAIA na nagpadiskaril sa tiket namin. Salamat traffic na nagpalawak sa puso namin. Salamat street food na nagpatikim sa amin ng pag-asa. Salamat San Agustin na nagturo sa amin na ang kadakilaan ay hindi kailangang maging mataas. Salamat sa lahat ng mga Pilipino na nag-abot ng kamay sa amin nang bagsak na kami. At salamat sa planetang ito na hindi lang isang bagong planeta, kundi ang aming pangalawang tahanan. Kung pagod ka ngayon, kung bagsak ka, o kung nawawala ka, subukan mong pumunta rito kahit isang beses lang. Pumunta ka sa Pilipinas at matutuklasan mo na minsan ang pagkawala ay ang pagdating sa iyong tunay na destinasyon. Salamat po at salamat sa pagbabasa. Lucas Oliveira, ang arkitektong dating mayabang, ngunit ngayon ay isang maliit na taong pinakamasaya sa mundo.